Ano ang kaya mong isakripisyo para sa pag-ibig? Isipin mo, kung ikaw ay isang nilalang na may kapangyarihang kontrolin ang kalikasan, ang hangin, at ang bawat bahagi ng mundo, paano kung isang araw ay bigla kang magising sa isang katawan na walang mahika, walang lakas, at walang sagot kung bakit ka naririto? Ano kaya ang gagawin mo? Ito ang kwento ni Elias, isang makapangyarihang engkanto na nagising bilang tao. Sa malalim na kakahuyan ng kalinawan, namumuhay si Elias, ang makapangyarihang engkanto na itinuturing na tagapangalaga ng kalikasan. Ang kanyang presensya ay parang malamig na hangin sa tag-init. Mapayapa, ngunit taglay ang di masukat na lakas. Siya ay may makintab na pilak na balat na kumikislap sa sinag ng araw. Mahahabang pakpak na kumakaway sa bawat paggalaw at mga mata na tila naglalaman ng lahat ng lihim ng mundo. Hindi lamang siyang isang engkanto. Siya ang tagapagtanggol ng balanse sa pagitan ng tao at ng kalikasan. Kaya niyang tumawag ng ulan upang paginhawain ng tuyong lupa, paamuhin ng rumaragas ang ilog at patahimikin ang galit ng mga bulkan. Ang mga hayop sa kagubatan ay kaniyang mga kaibigan at ang mga puno ay bumubulong sa kanya ng kanilang mga kwento. Kapag may panganib na nagbabanta sa kagubatan, tumitindig si Elias na parang isang higanteng haligi ng kalikasan. Sinasagupa ang anumang banta sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Isang araw, isang hindi pangkaraniwang bagyo ang nagbabadya sa kalinawan. Ang langit ay nagdilim at ang hangin ay tila may dalang galit ng libo-libong nilalang. Alam ni Elias na hindi ito ordinaryong unos. Nagtipo ng mga engkanto at mga diwata sa paanan ng pinakamataas na bundok upang humingi ng tulong. Sa isang kumpas ni Elias, pinalambot niya ang ulap, pinakalma ang ihip ng hangin at pinakilos ang mga puno upang protektahan ang kanilang tirahan. Sa huli, naglaho ang bagyo na parang isang bulong lamang sa dilim. Pagkatapos ng tagumpay, isang piging ang inihanda ng mga engkanto para kay Elias. Ngunit sa kabila ng kasayahan, naramdaman niyang may kakaiba. Ang kanyang mga panaginip ay tila binabagabag ng isang boses. Isang boses na hindi niya mawari, ngunit nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagkabalisa. Kinabukasan, nagising si Elias na may kakaibang pakiramdam. Ang liwanag ng araw na karaniwan ay nagbibigay buhay sa kanyang balat ay tila naging mapurol. Nang lumapit siya sa sapa upang tignan ang kanyang refleksyon, muntik na siyang mapasigaw sa kanyang nakita. Ang kanyang dating pilak na balat ay naging karaniwang kayumanggi. Wala na ang kanyang makapangyarihang pakpak at ang kanyang mga mata ay nawalan ng kumikislap na liwanag. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang tawagin ang hangin upang siya ay dalhin sa itaas. Ngunit nanatili siyang nakatayo sa lupa. Ano to? Bulong niya. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang magpatawag ng ulan, ngunit nanatiling maliwanag ang langit. Ang lupang dati ay sumasagot sa bawat utos niya ay nanatiling tahimik. Parang hindi na siya kilala. Sa takot at pagkalito, sinubukan niyang maglakad patungo sa kabundukan, kung saan naroroon ang mga engkanto. Ngunit sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang bigat ng kanyang katawan. Hindi niya na kayang lumipad. Hindi niya kayang gamitin ng kanyang kapangyarihan. At ang kanyang koneksyon sa kalikasan, na parang isang likas na bahagi ng kanyang pagkatao, ay nawala na rin. Habang naglalakad siya, napadpad si Elias sa isang maliit na baryo sa gilid ng kagubatan. Ang mga tao roon ay abala sa kanilang gawain. Nagtatanim, nag-aalaga ng mga hayop, at nagdadala ng tubig mula sa ilog. Ang lugar ay payak ngunit puno ng buhay. Pero si Elias,
Nasanay sa kanyang makapangyarihang buhay, ay biglang nakaramdam ng pagkabalisa. Hindi niya alam kung paano mabubuhay bilang isang ordinaryong tao. Sa kabila ng kanyang takot at kawalang katiyakan, alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Lumapit siya sa isang grupo ng mga tao at nagtanong kung saan siya maaaring magpahinga. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elias ang pagkahiya. Isang damdaming hindi kailanman pumasok sa kanyang isipan bilang engkanto. Ngunit hindi niya ito alintana. Dahil sa ngayon, isa lamang siyang tao na nawala ng lahat ng kapangyarihan. Sa baryo ng San Casilagan, tinanggap si Elias ng mag-asawang magbubukid, sina Mang Dario at Aling Marta. Dahil walang maipakilalang pamilya o pagkakakilanlan, nagkunwari si Elias na isang nawawalang biyahero na napadpad sa kagubatan. Sa kabila ng kanyang payak na pamumuhay, bukas ang kanilang tahanan para sa isang estranghero. Anak, kung gusto mong manatili rito, kailangan mong matutong magtrabaho. Wika ni Mang Dario habang ipinapakita kay Elias ang kanilang taniman ng mais. Bilang isang dating engkanto na sanay sa kapangyarihan, ang pisikal na paggawa ay isang malaking hamon kay Elias. Noong unang araw, halos madurog ang kanyang mga palad sa pag-aararo. Hindi niya makontrol ang bigat ng asarol at ang pagtanim ng mga buto ay parang isang imposibleng gawain. Madalas niyang marinig si Aling Marta na tumatawa habang nagkikwento ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi sumuko si Elias. Sa mga sumunod na linggo, natutunan niyang mag-igib ng tubig mula sa ilog, magtanim ng gulay at maggapas ng damo. Ang simpleng buhay ay nagturo sa kanya ng mga bagay na hindi niya naranasan bilang isang engkanto. Ang halaga ng presensya, pagsusumikap at pagkakaisa. Bagaman madalas siyang mapagod at magkamali, unti-unti niyang natutunan ang mga hamon ng pagiging tao. Isang gabi, habang nagkakape sa tabi ng bukas na apoy, tinanong siya ni Mang Dario, "Bakit parang ang layo ng iniisip mo, iho? May hinahanap ka ba?" Napatingin si Elias sa kalangitan, sa mga bituin na dati niyang kinokontrol upang magbigay liwanag ng gabi. "Hinahanap ko po ang sagot sa kung bakit ako naririto, sa kung anong dapat kong gawin." Ngumiti si Mang Dario. "Iho, minsan, ang mga sagot ay hindi dumarating ng biglaan. Tulad ng pagtatanim, kailangang maghintay ka hanggang ang binhi ay lumago." Isang umaga, habang nagdadala ng gulay si Elias sa pamilihan ng bayan, napansin niya ang isang grupo ng mga bata na tumatakbo papunta sa isang babae. Siya ay naglalaro ng isang alagang aso habang binibigyan ng candy ang mga bata. Napakaganda niya. May mahabang buhok na tila nilalaro ng hangin at mga mata na parang lumuluha ng liwanag ng araw. Siya si Leodora, ang anak ng lokal na guro. Habang naglalakad si Elias papunta sa tindahan, aksidenteng nabangga siya ni Leodora. Nahulog ang mga gulay na bitbit niya sa lupa. "Ay, pasensya na, hindi ko sinasadya," sabi ni Leodora habang tinutulungan siyang pulutin ng mga gulay. Napansin ni Elias ang banayad ng ngiti nito. Isang ngiti na tila nagpapawala ng kanyang pagod. "Wala yun," sagot ni Elias, pilit na hindi tumingin ng matagal sa mga mata ni Leodora. "Ako nga ang dapat nag-ingat eh." Mula noon, tila palaging nagtatagpo ang kanilang landas. Si Leodora ang nagtuturo sa mga bata tuwing hapon at madalas niyang makita si Elias sa bayan, nagtutulak ng kariton o nagdadala ng mga ani. Kapag nagkakasalubong sila, nagkakapalitan sila ng ngiti na para bang may lihim silang naiintindihan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Elias sa ilalim ng isang puno, nagulat siya nang makita si Leodora na papalapit sa kanya. May dala itong basket ng prutas. "Ito para sa'yo," sabi ni Leodora,
iniabot ang basket. Naririnig ko sa mga tao kung gaano kakasipag tumulong sa mag-asawang Dario at Marta. Isang maliit na pasasalamat lang to. Hindi nakapagsalita si Elias. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng kabutihan mula sa isang tao. Sa kanilang pag-uusap, natuklasan ni Elias ang mga pangarap ni Leodora. Ang makapagpatayo ng isang silid-aklatan para sa mga bata sa kanilang baryo. Gustong-gusto niyang bigyan ng mas maraming kaalaman ang mga ito upang maiahon sila sa kahirapan. Napakaganda ng pangarap mo. Ngunit, hindi ba't mahirap? Hindi ba't napakaraming balakid? Tumango si Leodora, ngunit ngumiti rin. Oo, mahirap. Pero, hindi ko naman inaasahan na magiging madali ang mangarap. Ang mahalaga, marami tayong natututunan sa mga pagsubok. Sa gabing iyon, habang nag-iisa si Elias sa kanyang higaan, hindi niya maiwasang isipin si Leodora. Sa kabila ng kanyang kalagayan bilang isang taong walang kapangyarihan, ramdam niyang may kakaiba. Isang bagay na higit pa sa mahika. Isang damdaming nagbibigay ng liwanag sa kanyang madilim na kalooban. Lumipas ang mga buwan at mas lumalim ang ugnayan nina Elias at Leodora. Sa bawat araw na magkasama sila, natutunan ni Elias ang maraming bagay mula kay Leodora na hindi niya kailanman napansin noong siya pa ay isang engkanto. Nakita niya kung paano pinapahalagahan ni Leodora ang mga simpleng bagay sa paligid. Ang bango ng bagong lutong tinapay, ang mga kulay ng kalangitan tuwing dapit hapon, at ang musika ng hangin na dumadaan sa mga dahon. Kapag wala siyang ginagawa, madalas siyang nakikipagtulungan kay Leodora sa kanyang pangarap na makapagpatayo ng silid-aklatan para sa mga bata. Tinutulungan niya itong magdala ng mga kahoy, magtipon ng mga aklat mula sa iba't ibang bahay, at kahit ang pag-aayos ng mga sirang silya ay kanyang sinubukan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elias ang kasiyahan na hindi niya naranasan kahit kailan. Hindi dahil sa kanyang dating kapangyarihan, kundi dahil sa koneksyon niya kay Leodora. Isang gabi, habang nakaupo sila sa tabi ng ilog at pinagmamasdan ng mga bituin, nagtanong si Leodora, Elias, saan ka nang galing? Para kasing hindi ka katulad ng ibang tao rito. Napatingin si Elias sa kanyang mga kamay, na dati ay naglalabas ng kidlat o hangin, ngunit ngayon ay ordinaryo na lamang. Isang araw, nagising na lang ako rito. Hindi ko alam kung bakit o kung paano pero nawala lahat ng nakasanayan ko. Sagot niya, sa kabila ng mga salita, pinili niyang itago ang katotohanan na siya ay dating engkanto. Ngumiti si Leodora. Kahit ano pa man ang nakaraan mo, Elias, isa lang ang sigurado ko. Ang mahalaga ay kung ano ka ngayon. Ang kanyang mga salita ay tumimo sa puso ni Elias. Hindi niya maiwasang mahulog ng tuluyan kay Leodora. Ang bawat ngiti nito, ang bawat tawa, at ang kabutihan nito sa iba ay parang isang mahika na nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang pagiging tao. Isang madaling araw, nagising si Elias sa kakaibang pakiramdam. May malamig na hangin na dumaan sa kanyang balat, na parang isang paalala ng kanyang dating buhay. Tumayo siya mula sa kanyang higaan at lumabas ng bahay. Nang tumingala siya, napansin niya ang mga bituin ay tila kumikislap ng mas maliwanag kesa sa dati, at ang kagubatan ay puno ng isang mahiwagang enerhiya. Pinikit niya ang kanyang mga mata, at sa hindi maipaliwanag na paraan, naramdaman niya ang dating koneksyon sa kalikasan. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang hangin ay sumunod sa kanyang utos. Mahina, ngunit malinaw. Parang bumabalik. Bulong niya sa sarili, puno ng takot at pagkalito. Kinabukasan, sinubukan niyang huwag ipakita ang kakaibang pagbabago. Ngunit habang tumutulong siya kay Mang Dario sa bukid, hindi sinasadyang bumukas ang lupa sa kanyang harapan nang mahulog ang asarol.
Napatigil si Mang Dario. Ngunit bago pa man ito magtanong, nagkunwari si Elias na aksidente lamang iyon. Habang lumilipas ang mga araw, ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting bumabalik. Natutokso siyang gamitin ito upang gawing mas madali ang kanyang buhay. Ngunit natatakot siya na baka malaman ni Leodora ang katotohanan at magbago ang tingin nito sa kanya. Isang araw, habang nagtutulungan silang maglagay ng mga libro sa bagong silid-aklatan na kanilang itinayo, biglang bumagsak ang isang malaking troso mula sa kisame. Agad na kumilos si Elias at sa isang kumpas ng kanyang kamay, nahinto ang troso sa ere bago ito bumagsak kay Leodora. Nagulat si Leodora at napaatras. Elias? Ano yun? Tanong niya, puno ng pagtataka at gulat. Hindi nakasagot si Elias. Kitang-kita niya sa mga mata ni Leodora ang pagtataka, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Sa halip, tumalikod siya at mabilis na umalis. Iniwan si Leodora na nagtataka at naguguluhan. Sa gabing iyon, habang nag-iisa si Elias sa tabi ng kagubatan, iniisip niya kung ano ang dapat gawin. Alam niyang hindi na niya maitatago kay Leodora ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang lahat nang hindi ito mawawala sa kanya? Sa kabila ng kanyang takot, isang bagay ang malinaw. Mahal niya si Leodora at gagawin niya ang lahat upang mapanatili ito sa kanyang buhay. Kahit pa, ang ibig sabihin nito ay isakripisyo ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Pagkalipas ng gabing iyon, hindi mapakali si Elias. Alam niyang hindi niya maitatago ang kanyang lihim kay Leodora. Lalong lumalalim ang kanyang takot na baka magbago ang pagtingin nito sa kanya. Ngunit isang bagay ang hindi niya maitatanggi. Hindi siya mabubuhay nang wala si Leodora. Sa kabila ng lahat, natutunan niya ang tunay na halaga ng pagmamahal mula sa dalaga. Kinabukasan, nagpa siya sa Elias na harapin si Leodora. Hinanap niya ito sa silid-aklatan, kung saan abala si Leodora sa pag-aayos ng mga libro. Nang makita siya ng dalaga, biglang tumigil ito sa ginagawa at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Leodora, sambit ni Elias habang lumalapit. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tahimik lamang si Leodora, ngunit ramdam ni Elias ang kaba nito. Pinaupo niya ito sa isang silya at sinimulan niyang ikwento ang lahat. Mula sa pagiging isang engkanto, ang pagkawala ng kanyang kapangyarihan, at kung paano siya natutong mabuhay bilang tao. Leodora, hindi ako isang ordinaryong tao. Ako'y isang engkanto na nagising sa anyong to. Ang buhay na to, ang mundo mo. Ito ang nagturo sa akin ng mga bagay na hindi ko kailanman natutunan sa aking kaharian. At higit sa lahat, ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng magmahal. Hindi makapagsalita si Leodora. Tila sinusubukan nitong intindihin ang lahat ng narinig. Sa huli, tumingin ito kay Elias at tinanong, Kung ikaw ay isang engkanto, bakit ka narito? Bakit nawala yung kapangyarihan mo? Hindi ko rin talaga alam. Wala akong sagot sa kung bakit nangyari ito. Ngunit isa lang ang sigurado ko. Kung hindi ako naging tao, hindi kita makikilala. Elias, ang pagiging tao ay hindi kahinaan. Ang makita mo ang halaga ng simpleng buhay, ang magpahalaga sa iba, pati na rin ang magmahal. Yan ang totoong lakas. At kahit ano ka pa, engkanto man o tao, hindi nagbabago ang pagkatao mo sa akin. Napaiyak si Elias sa sinabi ni Leodora. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang lubos sa pagtanggap at pagmamahal. Hinawakan ni Leodora ang kanyang kamay at ngumiti. Hindi ako natatakot sa iyo, Elias.
Natatakot lang ako na baka isang araw, baka bigla kang mawala. Ngunit bago pa man nila matapos ang kanilang pag-uusap, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Dumilim ang kalangitan at ang hangin ay napuno ng kakaibang enerhiya. Ang lupa ay biglang nanginig at isang liwanag ang bumalot kay Elias. Napahawak si Leodora sa kanyang braso. Ngunit sa isang iglap, nawala si Elias mula sa kanyang tabi. Nagising si Elias sa isang lugar na tila pamilyar, ngunit malabo. Ang kanyang katawan ay muling bumalik sa kanyang anyong engkanto. Ang pilak na balat, ang pakpak, at ang makapangyarihang presensya. Ngunit sa halip na saya, nakaramdam siya ng pangungulila. Mahal kong Elias. Isang tinig ang lumitaw mula sa kawalan. Isa itong matandang diwata, ang tagapag-ingat ng kaharian ng mga engkanto. Ikaw ay binalik sa iyong tunay na anyo, sapagkat ang mundo ng mga tao ay hindi angkop para sa isang tulad mo. Hindi! Sigaw ni Elias. Ayokong bumalik dito. Hindi ko kayang iwan si Leodora. Ang buhay ko ay nasa mundo ng mga tao. Kasama niya. Ngumiti ang diwata. Ngunit ang ngiti nito ay puno ng kalungkutan. Hindi maaaring magsama ang dalawang magkaibang mundo, Elias. Ngunit bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung nais mong manatili sa mundo ng mga tao, kailangan mong talikuran ang lahat ng iyong kapangyarihan at maging isang ganap na tao. Ngunit tandaan, wala nang balikan. Naguluhan si Elias. Ang maging tao ay nangangahulugan ng pagtanggap sa lahat ng kahinaan at limitasyon nito. Ngunit sa kabilang banda, alam niyang hindi niya kayang iwan si Leodora. Matapos ang mahabang pag-iisip, tumingin siya sa diwata at buong tapang na sinabi, Gagawin ko po ang pagmamahal ko kay Leodora, ang pinakamakapangyarihang bagay sa buhay ko. Sa saglit na iyon, isang liwanag ang bumalot kay Elias. Nang muling magmulat ang kanyang mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa tabi ni Leodora. Nasa parehong silid-aklatan kung saan sila nag-usap kanina. Ngunit ngayon, siya ay isang ganap na tao. Walang kapangyarihan, walang pakpak, ngunit may pusong handang magmahal at magsakripisyo. Tumakbo si Leodora papalapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Akala ko nawala ka na. Umiiyak niyang sabi. Ngumiti si Elias at niyakap ito ng mahigpit. Hindi, Leodora. Narito ako at hindi na ako aalis. Ikaw na ang mundo ko ngayon. Sa mga sumunod na araw, ipinakita ni Elias na kahit wala na siyang kapangyarihan, masaya siya sa piling ni Leodora. Mas lalong lumalim ang kanilang ugnayan at ang bawat araw na magkasama sila ay puno ng saya at pagmamahal. Tinulungan nila ang isa't isa na ipagpatuloy ang kanilang pangarap na makapagbigay ng kaalaman at tulong sa mga bata ng baryo. Isang araw, habang sila ay naglalakad sa kagubatan, napansin ni Elias ang kakaibang liwanag na dumadaloy sa paligid. Napahinto siya at tumingin sa mga puno na tila kumikilos at bumubulong sa kanya. Sa kabila ng pagiging tao, naramdaman niyang ang kagubatan ay nananatiling bahagi ng kanyang pagkatao. Biglang lumitaw ang diwata mula sa isang sinag ng liwanag. Nakangiti ito sa kanila. Elias, nakita ko ang iyong dedikasyon. Ang iyong pagmamahal kay Leodora ay isang patunay na ang tunay na mahika ay hindi nasa kapangyarihan, kundi sa pusong handang magsakripisyo para sa iba. Napatingin si Elias kay Leodora na nakatayo sa tabi niya. Hawak ang kanyang kamay. Ang diwata ay tumingin din kay Leodora at nagsabi, Ikaw, Leodora, ay may puso ng isang tagapangalaga.
At dahil dito, ibibigay ko ang aking basbas. Hindi na kailangang maghiwalay ang inyong mga mundo. Ikaw, Elias, ay mananatiling tao, ngunit magkakaroon ng kakayahang makipag-ugnayan sa kalikasan. At ikaw, Leodora, ay magiging tagapag-ugnay ng kagubatan at ng baryo, isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Nagningning ang kagubatan habang ang basbas ng diwata ay bumalot sa kanila. Ramdam ni Elias ang init sa kanyang puso. Hindi dahil sa pagbabalik ng kanyang kapangyarihan, kundi dahil sa kasiguraduhan na hindi sila kailanman magkakahiwalay ni Leodora. Si Leodora naman ay napaiyak sa tuwa dahil ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng pagkakaisa, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa kanilang mga mundo. Lumipas ang panahon at ang baryo ng San Casilagan ay naging isang lugar na kilala sa kagandahan ng kalikasan at pagkakaisa ng tao at ng engkanto. Ang silid-aklatan na itinayo nila Elias at Leodora ay naging sentro ng kaalaman para sa mga bata at para sa mga matatanda. Ang kagubatan naman ay naging isang lugar ng kapayapaan na may mga engkanto at tao na magkasamang nangangalaga sa likas na yaman. Si Elias at Leodora ay namuhay ng masaya, puno ng pagmamahalan at ng pag-asa. Naging inspirasyon sila sa lahat na kahit ang dalawang magkaibang mundo ay maaaring magkaisa sa ilalim ng tunay na pagmamahal. At sa bawat gabing dumaraan, habang magkahawak kamay nilang pinagmamasdan ang mga bituin, ramdam nila ang kanilang kwento ay isang patunay na ang mahika ng pag-ibig ay mas malakas kesa sa anumang kapangyarihan. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Welcome po pala sa mga bago nating subscribers. At hello po sa mga subscribers ko nung una pa. Maraming salamat po sa suporta. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Have a nice day po sa inyong lahat.